Maayong buntag sa pag-usab natong tanan. So this week no daghag na shock sa balita. Ay, ang Pilipinas murag matunga na pod padong. Daghag moingon nga ingani nga ana na paabot sa unahan. But one thing is sure, diha kang Ginoong Dios, we are having an assurance sa pagkinabuhi nato nganhi sa kalibutan. Now we have tackled in the last pila ka Sunday ang mga assurance, mga panalangin nga gihatag sa Ginoong Dios nganhi kanato para magkinabuhi ta nga naay confidence. Unsa man ang nagpagkinabuhi nga naay confidence? Pagkinabuhi nga way kahadlok. Siguro matag usa ka nato naay mga days nga magmahadlokon ta. Patatong series nga natakol nato for the last 4 Sundays, ikalima karon, is teaching us live with confidence. Kay naay assurance gipanghatag ang Ginoong Dios nganhi kanato. To live with assurance means natay certainty nga nindot or nay maayong mahitabo, nay buhaton ang Ginoong Dios sa unahan. It's about nga secured ta. Di ta magmahadlokon niining kinabuhia. Nga unsa man ang mahitabo, no matter what will happen, God's plan will always be upon each one of our lives. Now, gamayng review kay last Sunday, last topic ni nato nga maisgutan sa ato ang series to Living with Assurance. So atong mga nahisgutan na so far, una sa assurance of salvation. Di ba? Atong nahisgutan nga nahay ko siguraduhan sa kaluwasan. This topic is not questioning kaya ba taluwason sa Ginoong Dios, but this topic nga itong naisgutan is teaching us na kung kita mo tuo sa Ginoong Dios, musalig nga na kaniya, talikdan ang atong mga sala, sure 100% luwas ta. Sunod na itong naisgutan, natay assurance answered prayers. Kasuway ba mo mag-ampo nga, nag-doubt nga, tubagon baka nis Ginoo? Or kadungog baka ang Ginoo ni akong giampo? Now we have learned in this sermon nga we have an assurance of answered prayers on condition nga tong pag-ampo pinaagi kang Hesukristo. Iagi nato ni Hesukristo kay siya ang nitangtang sa division nga nagbuwag sa tao ug sa Ginoong Dios. Katulo, we have tackled about assurance of victory. Victory from temptation. Ngang matag temptasyon dahil moabot sa tong kinabuhi, tagaan sa dihang itugot sa Ginoong Dios. Now, dili gikan sa Ginoong Dios, panagsagikan siya sa tuang sinful nature, but every time moabot siya sa tong kinabuhi, tagaan, tag-assurance sa Ginoong Dios nga makagawas ni ana. Pero sa tong kahuyangon, nalang time nga masakyan nato. Since na the time nga mabuhat nato, masunod dato ang temptasyon sa kinabuhi, ang ikaupat gitagan tag assurance of forgiveness. Kasi di ang masipyata. Na di kapasayloan nga andam ihatag ang Ginoong Dios nganhi kanato. Nakarong buntaga atong hisgutan would be the assurance of guidance. Nga naay kasiguraduhan nga giyahan ta sa Ginoong Dios. As the series will end today, it is my prayer nga untang matagos sa kanato no na ay na-develop nga sense of certainty or sureness ni ana nga mga matter. Nga when it comes to salvation, prayer, victory over temptation, forgiveness of sins, guidance in life, nga di ta kinahanglan mahadlok di ay. Kaya ang Ginoong Dios is working, ang Ginoong Dios nagpamuhat. No, kay hinumdo mo, no, murag mo flashback tagamay, hinumdo mo atong gabi nga naigo ta sa bagyang Odette. Hinumdo ba mo atong mga gabi una wherein nangahadlok ta. Na one of the reason nga nung matag usa ka nato nahadlok atong gabi una, watay assurance kanus amo hunong tong dahunog sa kusog nga hangin, di ba? Kasagaran nato atong panahon na atong gabi una nangahadlok ta kasi diyang kusog na kayong hangin, giuyog na tong balay, nangatangtang na atong atop. Watay assurance kanus man jud ni mahuman. Munang nagmahadlokon ta. Pero nini nga mga matter sa kaluwasan, sa pag-ampo, katubagan sa pag-ampo, kadaugan gikan sa temptasyon, kapasayloan sa sala, giya sa kinabuhi, di ta kinahanglan magmahadlokon. Kaba mga kay naa ang Ginoong Dios ug iya tang giingnan nga salig nako mahitabo gayud ning tanan. Sa atong hisgutan karon sa masang gingon assurance of
guidance. And ang passage na to, very common. I think most of us, or if not most of us, few of us, mauni ang life verse, Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. But before ta mo dive sa itong mensahe, mag-ampo ta mga itagiya, tabang sa Ginoong Dios. Let us pray. Father in heaven, we come to you this morning, mangayo og tabang sa kanimo balahang espiritu sa pagsabot, hilabi na sa pagsunod ni mong pulong. We acknowledge nga limited among pagsabot sa imong pulong. We acknowledge, O Lord, that your word is written by the Spirit and can only be understood through the Spirit. Tabangi kami balahang espiritu, sa uban sa pagpaubos, tudloi kami, and we are longing unsay mo ang i-reveal nga hikanamo karong kabuntaga. Katong giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Assurance of guidance. Ano sa meaning ng assurance? Nasama sa akong gingon ngayon, mayong tag-assurance, kanang natay sureness nga mahitabo gyud. Example, natay assurance nga ang adlaw musaka ug musalop. Natay sunrise ug sunset permi. Unsa may mahitabo nining kalibutan na? Unsa may mahitabo sa laing bahin sa kalibutan sa unsa nga nasod, sure ta nga ang adlaw mosalop, ang adlaw mosaka. So munay assurance, 100% sure. Nagsano sa mga advertisements sa sabon, 99.9% ra ilahang kaya daw limpihon. So wag po sure nga mas safe day gihapon tagikan sa mga unsa na nga mga bakterya. Kung may tag-assurance of guidance, 100% mahitabo siya. Guidance means being led, being directed. In this case, gigiyahan ta sa Ginoong Dios. So it's safe to say that assurance of guidance is a belief and confidence that God will direct and lead His people. Kinsa man yan people, Christ believers. Now, regardless, kinsa ka, asa ka nga stage nini kinabuhiahon sa imong status, if you are a Christ believer, God will lead you. Especially when you trust in Him and seek His guidance. I believe this topic is relevant sa itong kinabuhi. Asa man ta nga bahin nini kinabuhi. Whether adulta, whether bata pa ta, nag-eskwela ta, nanarbaho, nagnegosyo, oron sa atong gibuhat nini kinabuhi, we all need guidance. Especially siguro no sa mga batanon. I think you all agree nga sa dihang batanon ta, ganahan ta, way magbuot na to. I think you would all agree, or siguro naka-experience mo, night time nga sa dihang kita batanon, ganahan ta, ugon sa atong nga nabuhaton, mo atong permission doon. Yeah. And pagabot sa unahan, nangasipyat, dolen sa Ginoo Lord, inganing ana. I believe, adult man ta, batanon, bata, we all need guidance. Niining kinabuhia. Now this week, during sa weekdays, akong gibisita isa ka lugar nga prospect nato para venue sa ato ang church family retreat. Now ni gikan ko after lunch, so asa ko ni gikan, according ni Google Map, 45 minutes daw maabot na ko dito akong gimotor. Ang problema lang, wa ko'y phone holder sa motor, so di ko ka-check sa GPS asa na ko. So ang mahitabo, ang 45 minutes nga giingon ni Google Map, naabtan ko isa ka oras ug tunga ay ako nabot. Anong say nahitabo? Nagsige kong kalapas, sayop ang akong naliko, sayop akong nasudlan. Ang pag-abot na ko sa lugar, ningon ko, og nalang ta ko'y guide, di ko malangan. So, udtong tutok, sa inita, pag-abot na ko dito, way tao, anak ko yung dotay ligo swimming pool, ako raisa. Pero lahi na po na nga storya. But ang punto dira, is that same with our life. Sa tong physical life, trabaho, career, pag-eskwela, atong daily life, or sa atong spiritual life, atong pag-walk with God, without guidance, maglisod ta. Without guidance, prone ta masipyat og masayop. Without guidance, prone ta mukumit og mga errors niining kinabuhia. So with our familiar passage atong sundan, unsa may ato ang role? Sundan nato sa what's our role? Niining assurance of guidance atong passage. Una natong role, og atong masawang trust in the Lord with all your heart. So muna una natong role. Trust in the Lord with all your heart. Now if your Bibles are open, tanaw ninyo ang verse 1. Kantay mo sa verse 1 unsay tone nining verse 1, my son. So murag parent no, ginikanan. Murag ginikanan ni ang Proverbs chapter 3 nga nakigstorya sa iyahang anak. Now sa dihang ang ginikanan makigstorya, muhatag og tambag, mo di context ani tambag man yun ning verse 3
gikan sa usa ka ginikanan padung sa iyang anak na ug ang ginikanan mohatag og tambag para gyud na sa kayuhan sa ilahang anak, di ba? Wa man siguro ginikanan nga mohatag og tambag para mahilayo, masaag, masipyat lahang anak. So mubalik tagbasa sa verse 1 lang sa my son. Sa iyang tambag, do not forget my teaching. But pasabot hinumdumini tibok chapter nga gisuwat sa Proverbs chapter 3. Anak, hinumdumi ni tanan ang akong kanitanan ang mahisuwat nganhi. So yung unang hinumduman nato, role nato in this assurance of guidance. Trust in the Lord with all your heart. Sa may meaning anang word nga trust. Now trust implies a firm belief, ugnay reliability in truth or ability of someone or trusting. Bantay ang reliability. Trust implies nga naatay kasaligan na someone or something. Now, in this context, sa paggamit niya sa Biblia, it's associated with faith and dependence on God rather than our human strength and wisdom. So sa dadang ningon si Proverbs chapter 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart. It is teaching us salig sa Ginong Dios, ayaw salig sa imuhang kaugalingon. So trust with what? With all your heart. Ano sa meaning ng heart? Akong kasing-kasing, unsa mo kuno pagsalig sa Ginong Dios. Now, ang word nga heart, gigamit na sa Bible, does not just refer sa physical nga organ. So di ay sa dihang musulti si Bible ug heart, di din siya si kanilang naa sa atong left nga chest. But sa dihang niingon si Bible ug heart, it's also in our human emotion, atong thoughts, atong will, atong kabubuton, ato ang character, atong attitude, sumunay gipasabot sa word nga heart. Now, mga Hudiyo, ang mga pinakaunang nakabasa niining ang mga pulong, every time they read the word heart, ang musuden silang huna-huna, it's their inner person. Ang pinakasulod, ang pinakasila, it includes na ilang feelings, ilang mga desires, ilang decision-making process, ang ilang intellect. So ningto ang mga Hudiyo nga ang heart manggod dira that is the seat of wisdom. That is where our understanding come from as well as ang source atong moralidad, kinaiyahan, karakter o atong spiritual life. So si heart di ay trust. So di lang din si kasing-kasing lang nato nga physical ha, but it refers sa tibuok nga pagkakita, isalig sa Ginoong Dios. Pero ginoot lang nato, si kinsa tong saligan si Lord nga capital letter tanan. Sige ko nig-ingon no, every time musulti si Bible og capital letter, caps tanan nga Lord, it refers always to the Creator. Namang time nga si Lord magamit as a title sa tao. Sa usa ka master, sa usa ka someone nga superior. But sa dihang all capital, si Bible would always speak sa Ginoo nga naa sa iyang trono naglingkod sa langit. Siya ang atong saligan, ang Ginoo nga gisaligan ni Abraham, ni Jacob, nilang David. Siya daw ang atong saligan sa kinatibuk-ang pagka siya. Trust in the Lord with all your heart, it is giving us a picture nga isa ka sulugoon nga nagpaabot unsay isulti siyang master. This is giving us a picture of a servant waiting for the command of his master. Then sa dihang mubuhi nagsugo yang master, ready na din siya tumanon tanan. Then sa dihang way isulti yang master, wa pud siya buhaton, pundo ra siya. Or this is giving us an image nga umuadto ta flashback tas karaang panahon. Kami tawong usa ka sundalo nga napildi. Usa ka sundalo nga nahimong bihag. Sa dihang mahimong bihag sila, ilang isurrender nilang kinabuhi. Mayon din sila, imuha na akong kinabuhi, kay nabihag ko nimo sa gera. Ingana ang pasabot sa trust in the Lord with all your heart. Now, ang problema lang aning trust in the Lord with all your heart, and re-echo ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6. Ang kontra sa trust in the Lord with all your heart, kabalaka. In Matthew chapter 6, gisig balik-balik ni Jesucristo mismo, do not be anxious. Sa NIV nga version, do not worry, ayaw
puna imong kinabuhi sa kabalaka. Now, in that matter, very practical. Asa man ta kasagaran mabalaka sa atong kinabuhi, unsay atong kaunon, unsay atong suoton, unsay atong mainom, or mga concerns sa mga essential nga bahin sa atong kinabuhi. Now, when we trust in the Lord, ay ang gusto itudlo ni Jesucristo diri nga if you trust in the Lord, be at peace. Dapat na kay kalinaw sa imong kinabuhi. Now, this will not be easy ang kinabuhi nato. Dagag mga unexpected turns nga pwede nato masinatian. Mga batanon, if your life right now is very easy, moabot ang time nga magproblema ta. But Jesus Christ here sa Matthew chapter 6 is teaching us, if you trust in the Lord with all your heart, do not worry. Do not be anxious. Be free from kabalaka sa imuhang kinabuhi. Now, this does not mean and this is not teaching us nga sa dihang na problema sa itong kinabuhi, mo katawa ta, nako'y problema, salamat. That is not what is Jesus Christ teaching us here. Unsay ang itudlo diri nga instead of punon daw atong kinabuhi sa kabalaka. Kinsay nasuway og kabalaka na diri? I think kita tanan nakasuway mabalaka. So ang gitudlo ni Jesucristo diri, if you trust in the Lord with all your heart, instead of punon nimo imong adlaw sa kabalaka, itugyan og isalig sa Ginoong Dios nga siya na ay probisyon, nga kita ampingan, nga kita bantayan niya, and focus ta sa pagkinabuhi nga matinumanon sa Ginoong Dios, and to focus in trusting that God will handle unsa man na ang atong mga gikabalakan. So trust in the Lord is fully saying magpaabot ko sa pagpamuhat sa Ginoong Dios niining kinabuhia. So ikaduhang role nato, do not lean on your own understanding. Ayaw asa sa maayong balita nga translation, ayaw saligi imong kagalingong kaalam. Aw sa may meaning ang word nga lean, mo na importante na tumasabtan. Now, ang word nga lean conveys an idea leaning upon something or support or relying on someone or something for assistance. Now, kung baligon sa Cebuano, maayong balita nga translation pagsalig. Pero I believe ang pinakaduol niya nga translation, sandig, lean. Now, ug muani ko nga side, musandig ko sa akong likod, dun sa may tabo na ko. Muan na akong lean ko. Now, sa inyong lingkuranan, way sandiganan, mulin mong kalit, dun sa may tabo. Tuwang, tumba. Nga na may tabo sa tao, nga mulin, musandig silang kaugalingong kaalam. Now, sa dihang gibasa ni sa mga pinakaunang Israelita, sa ilang culture, sa dihang ilang nasabtan ning do not lean your own understanding sila, oy, di ta musalig, oy, di ni nato pirmi sundon ng unsang mga nasa tong nauna. Unsa daw ang di ilin? Understanding nato. Now, kung ita understanding, di ni atong intellect, atong pangsabot sa mga butang, but it involves also immoral, sakto nga pamatasan kinaiya og spiritual dimension guiding one to make the right decision. Now, sa kultura sa mga Israel, sa dihang moingon sila wisdom and understanding, taas kay lahang value ana. Sa dihang na sila'y tao nga mailhan nga maalamon, ila din ang automatic mahimong leader. Now, this one is hard para nato. Kaya gikan pagkabata nato, pagkagagmay nato, we are trained from our younger years to lean in our own understanding. We are taught, we are trained to lean on our own understanding. If di sa atong kaugalingon to someone nga mas bright na to, di ba? Munang gisigit ag ingnan nga improve yourself, get better, be smarter, be sharper, be a person who knows it all, di ba? Munay kasagaran makita madunggan nato niining aton katilingban society karon. But sa unahan sa Proverbs, ingon sa Proverbs chapter 11, where there is no guidance, people falls. Where there is no guidance, a people falls. But in abundance of counselors, there is safety. Now, sa diha ding mulin tayo na our own understanding. But sa bot, ana, di taganahan na yung mugiya na to.
Sa diha day mulinta, musandig ta sa tong kaugalingong kaalam, kaugalingong kahibaluan, muna ang punto sa tong kinabuhi, nga mura na kitay kapitan sa tong kaugalingong barko. Nga moingon ta nga ako ray bahalag drive diri. Di ko kinahanglan og kompas, di ko kinahanglan mapa. Kasi may tabo og ingana ta mag-drive sa tong barko. Dako ang chance mo crash ta sa mga batuon nga bahin. Dako ang chance nga mobangga taglaing barko. Dako ang chance nga naay disaster mahitabo sa unahan. In the same way, gitudloan ta ni Proverbs sa atong role, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam, seek guidance. So ang kanim ko itong kaugalingong kaalam is very limited. Regardless unsa ta ka-bright nining kalibutan na, regardless unsa ta ka-achiever sa academics nga bahin, sugot tag sa dili na ay limit ang kaya masabtan niining atong hunahuna ug utok. And and pinakadakong problema nato panagsa bakako nitong panghuna-una. Ganahan ni mo tubay sa atong lawas nun nga mga panginahanglan nun. Our own knowledge and understanding is very vulnerable to errors and lies. Because our hearts and minds konsentidor ni sa to ang sinful nga nature. So familiar mo sa John chapter 21. Nato tong whole night na nangisda ang mga disciples ni Jesus Christ. Whole night sila tuyok-tuyok sa Sea of Galilee, wa sila nadakpan isda. But pag abot na sa sayong kabuntagon, kita nila na isa ka tao sa baybay. Atong time mo pa sila ka ila ni Jesucristo kay motoy time nga gikan na banhaw si Jesucristo and ang mga disciples na malik silang karaang kinabuhi. So sa pagkakita nila na tao, gingnan sila John chapters 21 verse 5 to 6. Children, do you have any fish? Daba mo'y nadakpan. So ning tubag sila, wala gayud. Niingon dayon si Jesucristo, now sa right side sa inyong barko, i-cast. Itambong inyong pukot, ihagbong inyong pukot. So unsa ilang gibuhat, they cast it, ilang gilabay lang pukot, din daghan kay silag nakuha nga isda. No gato nang i-process. Unsa nahitabo na? Now, ang mga disciples, mangingisda na. Swito sila sa dagat sa Galilee. They are raised by a fisherman. Ilang maginikanan, mga mangingisda pod. Nagtubo o nagdako sila sa Sea of Galilee. What sabot? Swito sila asa ang mga isda. And whole night sila sig pinangitaay, wa sila nakitaan. They know and understand the sea, pero wa sila nadakpan isda. So that's in their mind, oy, walay isda karon. Based ato ang nasabtan, walay isda. Yet sa dihang ningon si Jesucristo, naana, itambungin niyo ang pukot sa wala, sa tuo. Then, sinitabo, they did not rely in their own understanding. Siya, bahalag wa tay nakita nga isda tibok gabi kay niingon ni siya. Na pag-abot sa verse 7, uy, si Jesus man di ay mo nang wata na sipiat sa pagsunod. They did not rely on their own knowledge, ang silang gibuhat. They cast the net, they caught a large quantity of fish, kaining salig sila sa kaalam ni Jesus. Now, it's the same with our life. Panagsa, paminaw na ito kabantos nan sa itong paghimog desisyon, sa paghimog mga choices sa kinabuhi, but most of the time, we need guidance. Gikan sa mga tao nga mas nakamauna kaysa sa ato, labit na sa Ginoong Dios. So, katulo na ito nga role, in all your ways, acknowledge Him. So, sa itong una, trust in the Lord with all your heart. Imong kinatibukan. Di lang imong emotion, but the way ka mo himog desisyon, imong kinaiya, pamatasan, tugyan, isalig sa Ginoong Dios. Paabot unsay ang sulti. Then, do not lean on your own understanding. Imong kaugalingong kaalam, ayog sandigi, ayog saligi. Imong kaugalingong pansabot, ayog sandigi, ayog permisunda, it's prone to error. And karon, in all your ways, acknowledge Him. Now, ang word nga ways dira refers to both physical path or road, karsada, but it's also used sometimes to describe a course of life or mode of action. In this case, sa Proverbs chapter 3, gigamit ni as the moral and spiritual path. Ug mo tag moralidad, kinaiya, pamantasan, di ba? Ug spiritual path nga tong agian.
Sabot, in all your ways, unsa man ang atong buhaton sa all our ways, acknowledge Him. Unsa ang word nga acknowledge? It's used to describe intellectual awareness, experiential knowledge, intimate familiarity. Sa Bisaya pa, ilha. Sa tanang paagi nimo. Now, this is teaching us sa tanang aspect sa atong kinabuhi. Sa atong trabaho, sa atong mga relationships, sa atong pag-eskwela, sa atong mga personal nga tinguha, sa mga challenges sa atong kinabuhi in all our ways. Sa atong spirituhanong kinabuhi, it encourages us i-consider unsay role sa Ginoo niya na imuhang mga paagi. Have you considered that sa imong trabaho? Have you considered it unsay role sa Ginoong Dios? If you won't consider yung trabaho, prone ta manapaw og lain. Prone ta manika sa tong pag-eskwela. If we're not considering in our studies sa Ginoong Dios, prone ta mag-cheat. Prone ta mag-procrastinate, di magtuon. Ano wa na to gila in that way sa tong mga relationships. Sa tong kinabuhi in general, acknowledge Him, recognize ang power sa Ginoong Dios sa tanang paagi sa imong kinabuhi. Ngano kinahanglan man, in all our ways. Sa tanan natong gibuhat, ilho nato nga naa ang Ginoo dira. Ano sa tanan natong gibuhat, tanan natong buhaton, tanang aspeto sa atong kinabuhi, ilhon man nato ang presensya, ang otoridad ug ang gahom sa Ginoong Dios. Now giklaro ni Prophet Isaiah ngano kinahanglan atong ways og tong i-acknowledge sa Ginoong Dios. Now this is the word of the Lord. Ningon ang Ginoong Dios, for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Verse 9, itong nabasa, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Now si Prophet Isaiah there is questioning the plans of the Lord. Nga ning ani mang mahitabo. Kaya naw tayo nga na sometimes, magbuota. Pero ningon o giremindan sa Ginoong Dios si Prophet Isaiah, and still a reminder para natong tanan ngano kinahanglan ilhon ang authority, ang presensya, ang gahom sa Ginoong Dios sa matag lakang sa kinabuhi. As high as the heavens, gikan ris kalibutan, ingon sa Ginoong Dios, iyang gikumparaon sa ka taas iyang paagi o kaalam kumpara nato. Sama sa kahabog sa kalangitan, gikan ris kalibutan, ingana ang paagi o ang thoughts sa Ginoong Dios. Some of the ways atong kinabuhi, kinahanglan nato i-acknowledge ang Ginoong Dios. The way we handle our finances, the way we handle atong trabaho, atong free time, atong leisure time, apil na nga dapat i-acknowledge nato ang presensya sa Ginoong Dios. So, muna atong role, trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. So, gato nimbut kag practical application. Ato ning i-summarize tanan. Una natong buhaton, trust in God because His ways and thoughts are above ours. So, this is saying we are limited person. Gaton tanawon sa kadako ang kalibutan, makaingon ta abog ra gyud tani ning kalibutan na. So gitudloan tani ining Proverbs chapter 3 sa atong role when it comes to assurance of guidance sa liging Ginoong Dios, yang paagi mas labaw kaysa sa tuwa. Yang panghuna-huna mas labaw sa tuwa kita limited. Sandigi ang perfect understanding sa Ginoong Dios. It's teaching us to lean. Sandigi, ayaw imong kaugalingong pangsabot, pirmi sandigi. Kay pronta masipyat. Atong understanding will always lack. Ang balikon sa gunsa ta ka bright, intellectually, academically, lacking atong understanding nining kinabuhiya. Only God has the perfect understanding. Katulo, listen. Trust, listen to God in everything you do and everywhere you go. So, unay gitudlo sa atong role, ug atong i-apply niya atong role. Listen to God sa tanan nimong gibuhat. In public, in private, listen to God. Wherever you go, bahalag di na padung simbahan nimong adtuon, bahalag padung nas trabahoan na kay lakaw, paminawang Ginoong Dios. Unsay ang gusto isulti sa imong buhaton ug aha ka didto. This is recognizing the authority of God bisan asa ta moadto. So unsay role sa Ginoong Dios? Now we have learned and understand what's our role. Unsay role sa Ginoong Dios? And He will make straight your path. What is this? To give us an assurance
of guidance. And He will make straight your paths. This is teaching us that if we do our role, trust in the Lord with all your heart, do not lean on your own understanding, in all your ways acknowledge Him, we will be assured that we are walking in the correct and pleasing path. Ang balikon, this is giving us an assurance nga kung atong tumanon si verse 5 hantod sa verse 6a, natay assurance nga atong pagkinabuhi, atong paglakaw will be aligned to God's will and His commandments. Now, nini kinabuhi ay example, magdegosyo ta. Invest ko ani, ipramisan ta nga na return of investment. Bisag unsa tong paningkamo to anay kasiguraduhan sa tong buhaton. Eskwela ta, exam or na-exam. So, 1 week before, perte na natong tuon, ay yung tao yung mahinumduman ako ni tanan. Abos exam na nalimtan. Now, na yung mga times nga tong effort unsa man tong buhaton, di gihapon sure nga magbunga sa unahan. But when it comes to guidance sa kinabuhi, giklaro sa Ginoong Dios, buhatan ning trust in the Lord with all your heart, do not lean on your own understanding, in all your ways, naa din tay assurance that we will walk in a way, in a path nga nauyon sa kabubuton o sa sugo sa Ginoong Dios. Yet, daghan nato mahadlok. Daghan nato mahadlok nga direktahan sa Ginoo ang atong path. Ngano man nagsa sukwahi manggod sa atong gusto. Panagsa kayon ta di man ni mao akong ganahan nga dan. Diri man ko ganahan mo agi. Yet many of us don't want to be guided by God. And when things go wrong, dool din balik sa Ginoong Dios. Many of us sometimes tong kasing-kasing is not a heart that is surrendered with God. But if our hearts is surrendered to God, then we have a heart nga na-delight sa dan sa Ginoong Dios. So how does God do this? In what way man niya tag assurance of guidance? Now, God do this in the first way through the Holy Spirit. So the Holy Spirit helps us to obey God, lead us to the truth, reveals the truth, confirms that we are God's children. Now, without the Holy Spirit, akong balikon, without the Holy Spirit, way mo tabang nato tumano ng Ginoong Dios. Now, without the Holy Spirit, way mo tabang nato mo trust in the Lord with all our heart, way mo tabang nato nga dili mo lean sa tong kaugalingong kaalam, way mo tabang nato nga i-acknowledge ang Ginoong Dios. Numdum mo atong time mo pa mo kaila sa Ginoong Dios. Kinumdum mo unsay inyong kinabuhi atong tayma. Og inyong tan-aw ng Biblia, i-reflect ninyo inyong kinabuhi sa unang panahon nga pa mo kaila sa Ginoong Dios. Di ba kaingon mo, wa gid bitaw ako nagsubay sa kabubuton sa Ginoong Dios. And right now, sa dihang ning tuo na mo sa Ginoong Dios, if you're still living in your old ways, maybe you need the Holy Spirit. Igsoon ko, if antod karon na payigas imong karaang paagi, I think you need the Holy Spirit. But if karon naaniyog ka sa Ginoong Dios, kabantay ka bitaw, no? Murag panagsalisod pero na akong tinguha nga musalig sa Ginoong Dios, musandig siyang kaalam nga ilhon siya sa mataglakang sa ako ang kinabuhi. Kay sa diha mong muto ta sa Ginoong Dios, puy-an ta sa balaang espiritu ang giyahan ang atong panghuna-huna, yatang tudluan unsa ang sakto, yatang i-empower tagan tagahom to live according to the will of God. Another way para makita nato nga the Holy Spirit is guiding us kay dito to sa fruit of the Holy Spirit ning tubo to sa to ang kinabuhi. Now, di man equal ang pagtubo sa tanan, but naa to sa Galatians, katong Galatians 5:22-23, present to sa imuha ang kinabuhi mo grow, mo mature to nga mga bunga. In the second way nga buhaton nga giyahan ta sa Ginoong Dios, tagan niya assurance of guidance, of course through His Word. Through the Holy Spirit nga ihatag niya sa dihang mutuo kaniya, kaduha is through His Word. Ingon si David, your word is a lamp to my feet and a light to my path. And someday yung pulong sa Ginoong Dios, it rebukes our errors, tudluan ta, i-reveal sa tuwaon sa atong sipyat, it gives us instruction for right living, unsay maasaktong buhaton, i-correct, tudluan ta or atong sayop ibali.
it is useful for teaching the truth. Now, one of the most important ways nga ma-recognize nato unsa ni ka-connected ang Holy Spirit ug ang pulong sa Ginoong Dios is that sa dihang makita nato nga natay familiarity sa pulong sa Ginoong Dios and we are doing it, dira nato ma-recognize ang guidance sa Holy Spirit. Now, kung sa atong buhaton, what we say, what we do, what we think, what we feel, ug mo conflict siya sa Bible, then it's not from God, and kinahanglan i-ignore. Akong balikon, kani atong feelings, unsay atong gusto isulti, atong gusto huna-hunaon, unsa atong gusto buhaton, if it conflicts the Bible, it's not God's guidance. O i-neglect, i-ignore na. Akong balikon. O bali siya sa unsay gisulti sa Biblia, di na siya gikan sa Ginoo. Muna ang pagduha-duha, ayaw idayon. Katulo nga paagi, nga buhaton ni sa Ginoong Dios ang iyahang pagiyang ani kanato, of course, through His people. Parents, other authorities, spiritual leaders. Now, ug mutuo ta that God is sovereign. Ug mutuo ta ang Ginoong Dios siya ang pinakalabaw sa tanan. Ug mutuo ta that God is in complete control sa tibuok kalibutan nga di siya limited. Then kining mga authorities atong kinabuhi. Kini atong mga ginikanan, mga ministry heads, mga spiritual leaders, ug mutuo ta nga ang Ginoong Dios nagkontrol sa tanan, kana sila gi-ordain na sa Ginoo para himuong instrumento nga mugiya nato. Balikon di na aksidente. Now nasiguro yung mga higayon no, kinsa ning mga tawo nga nay authority over us nga di ta makauyon silang paagi. Di ta makauyon silang isulti, di ta makauyon silang ibadlong, di ta makauyon silang desisyon. But regardless of their abilities, silang talents, silang skills, sa ilang in the imperfection of humans, kaning mga tao nga gibutang sa Ginoong Dios to lead us, gigamit na sa Ginoong Dios para magiyahan ta. If we will not acknowledge gikan God-given ng mga tawhana, lisod na sundon, lisod sila sundon para sa ato. So trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Tagaan ng tag-assurance of guidance sa Ginoong Dios. If you believe that God is the ultimate ruler, kaning mga tawhana nga gibutang before us sa Ginoong Dios, kinahanglan respetuon, sundon, they are ordained by God. Now, sa pagtapos, Proverbs chapter 3, verses 5 to 6, ang balikon, very familiar passage. Siguro, if you have been a Christian for a long time, daghan na kasi-klaseng mensahe na dunggan na yan. Daghan na kayo sa mga fellowship, sa mga Bible study, sa mga sa pagsimba nimo, anywhere, siguro nakagkadungog ani. Ang sama sa ang gisulti ganina, maybe this is also your life verse. Pero ang mensahe nga iyang gidala is not familiar to most of us. The passage, the words, familiar kay nato. Pero ang mensahe ngayang gidala, maybe it's not familiar to some of us. It is a popular passage, but the message is unpopular. Mga igsuon ko sa pagtuo, mga higala ko, this is what our Heavenly Father says, do not lean on your own understanding, incomplete na, limited. We may have faith and trust, but panagsa, ma-misplace ang atong trust. Yes, pwede na tayo pagtuo sa Ginoong Dios, pero panagsasayop atong gibutang sa pagsalig. Panagsawa sa Ginoong Dios. Panagsa naa sa ato ang makita. Panagsa atong pagsalig naa sa mga nagpalibot nato. Wala sa Ginoong Dios. Kita nga mga binuhat should always rely sa nagbuhat nato. For self-reliance is disobedience sa atubangan sa atong Creator. It's lean on His everlasting arms. Now, I will end our conclusion with a passage of verse Jeremiah chapter 17. Ang atong dunga nagbasa. I think mabasa ra ba sa layo? Atong dunga nagbasa. Thus says the Lord, because is the man who trusts in man, makes his strength, whose heart turns away from the Lord. Verse 7 to 8. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord.
He is like a tree planted by water that sends out its root by the stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green and is not anxious in year of drought, for it does not cease to bear fruit. Now si Prophet Jeremiah, di ba, ilado siya as the weeping prophet. Kasi gi-reveal sa Ginoo sa iya ngayon silutan ang mga tao. Gi-reveal sa Ginoong Dios kang Prophet Jeremiah nga siya nasuko sa Israelites this time. Someday nahitabo sa Israelites, di na sila motuos Ginoo. Di na sila mosalig sa Ginoo. Ang ilang gisimba mga Diyos-Diyos na. Ang ilang gisaligan ang mga hari na. And God is saying, ako na silang silutan. And God is saying, unsay ang basis. Ngano di na niya giyahan, ngano yang silutan ng mga tao, they trust in their own selves na. Paningon siya sa 7-8, but blessed unta is the man who trusts in the Lord, whose trust is the Lord. Sama siya sa usa ka kahoy nga natanom kilid sa daghang tubig. Now siguro nakalakaw mo or nakabisita mo gisa ka lugar nga naisapa abundag tubig, kabantay mo daghang kahoy sagbot. Inyong makita ang pinaka-karakter ng mga kahoya, himsog, labong og mga dahon, green kayo og dahon. Ug imong ihulagway imong kaugalingon niya na that's what you are when you are trusting in the Lord. You're not leaning on your own understanding. You're acknowledging Him in all your ways. Magmabungahon ka, di munda yung pagpamunga, kay gigiyahan ka sa Ginoong Dios.